Formal nang binuksan ng Metropolitan Development Authority ang itinayong South Terminal na magsisilbing tumpukan ng provincial at city buses. Layo ng MMDA na siyang nagpatayo ng naturang terminal na maibsan ang lumalalang trapiko sa pangunahing lansangan ng Maynila. Para sa detalye, balitaan mo kami, Dina Palibitan. Convenient, efficient at ligtas na biyahe sa mga pasahero. Maiksing biyahe, tipid sa krudo at libreng terminal fee sa mga bus. Bawas polusyon at masikip na daloy ng trapiko sa EDSA. Iyan ang mga benepisyong bawat isa ay maaabot sa pagbubukas ng Southwest Interim Transport Terminal sa Coastal Road sa Parañaque City, kung saan magbababa at kukuha ng pasahero ang may mahigit 900 provincial bus na galing Cavite, Batangas at iba pang southern bus provinces. Pagdating ng mga bus mula probinsya ay diretso sila sa unloading area ng terminal, kung saan naghihintay naman ang city buses. Gayon din ang magiging sistema sa mga bus na pauwi ng probinsya. Merong konting confusion yung first time nakarating dito. Baka kayo first time din, so kailangan ito sasakay. Samantala, iba't iba ang reaksyon ng mga pasahero at bus drivers sa pagtatayo ng nasabing terminal. Mas safe. Safety. Ang pamasahe ng mga ibang estudyante, sakto lang. Doon kinuwenta ko, dati 50 lang naggastos ang anak ko. Ngayon nasa nasa 18 na, papunta pa lang. Paano pagpa-uwi? Yun nga lang, magulo po. Hindi pa natin, siyempre, sa una lang siguro yan. Magulo pa. Tingnan natin sa ibang araw kung anong sistema. Ang terminal sa Parañaque City ay isa sa 3 integrated bus terminals na itatayo sa Metro Manila. Ito ay sabisa na rin ng Administrative Order No. 40. Kaugnay nito, naghain na ang MMDA ng petisyon sa LTFRB para sa bawas pasahe sa naturang provincial buses. Sa mga bus operators, wala silang terminal fee kaya malaki yung savings nila. So dapat mai-convert yon sa benefits din ng mga pasahero. Sakaling maaprubahan, 8% o 3 piso ang bawas pasahe. Nakatakda ang hearing ukol sa petisyon sa August 23. Pakiusap naman ng MMDA sa mga pasahero. Tulungan na lang siguro, halimbawa siguro sa wala naman siguro silang bubong na ganito. Wala silang air-conditioned lounge. Di ba? Wala silang malinis na restroom. So yun yung mga benefits na mahirap i-quantify. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagdibita.